Yes, nadismaya na ako noon nung hindi ka agad din inaksyonan before nag-break for the election. Diba? Necessary steps, ma'am. Because nga I'm looking always at the Constitution, malinaw sa akin yung forthwith na salita. Pero hindi nila ginawa. Ngayon na naman, may pag-asa dapat. Kano, mag-uumpisa na sa June 2. Wala na naman. De Lima nagwawala, bakit daw na-delay ang impeachment ni VP Sara? Madam, huwag mong isipin ang impeachment, ang isipin mo ang kaso mo sa Court of Appeal. Dahil magtatapos na ang 19th Congress, bagong Kongreso ang papasok sa 20th Congress, ibig sabihin, ang impeachment mawawala na rin, Madam! 8% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. So, there's every reason to be frustrated. And to be... Do you have message for Senator Jesus, Senate leadership? Ay, iwasan ko na muna po yun. Dito Sen, ito po muna, napabanggit po ninyo, no, bago itong aking follow-up question, napabanggit po ninyo, no, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso, everything dies. Wala, maliwanag yun kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without day, section 15 ng Constitution, Article 6 maliwanag yun na titigil lahat As a matter of fact, kailangan yan isasubmit na isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga let's say committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun babalik ko sa babalik sa ang sinasabi nun Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw all matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun ay sa rules ng Senate and it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed day ng Constitution, yung ganong sete, ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress, itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin ng pati yung Congress, correct, pati yung Congress ng mga prosecutors, at saka yung mga senador, na 12, tapos ang sesyon, tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Maybe he has his own reasons. He has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond self-interest, over and beyond
political interest over beyond interest of self-preservation, sana man lang laging iniisip kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang mga prinsipyo na yan ng mga accountability, that no one is supposed to be above the law, no one is supposed to be beyond accountability.